why we wanted to share, 'di ba? The same with you. 'Di ba every time, pansin niyo po, every time na tayo po yung magkakaroon ng gawain, we always have a testimony, 'di ba? Meron tayong binibigay na oras to share yung testimony, 'di ba? Opening prayer, um, worship, and then testimony, 'di ba? But before we get started, ano ba yung mga testimony? Ano ba ang testimony? Ayan. So, testimony is ayon po sa Revelation 12 verse 11, and they have conquered him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, for they love not their lives even unto death. Yan. Sino pong pwedeng magbasa ng ano po, sa Tagalog? Anyone po na gusto pong magbasa in Tagalog? Revelation 12:11. Pahayag 12 verse 11. Sige po. Wait lang po. Sige sis. Thank you. Revelation 12, Ate Jolly. Yes po. Verse 11. 11. Yes. Mhm. Sabi po dito, nagtagumpay ang mga ito laban sa Diablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan sapagkat hindi nila pinanghinayangan ang kanilang buhay. Amen. Amen. Di po ba? Yung testimonies po, it comes in all shape and sizes. So, iba-iba. From salvation to small breakthrough. So, tayo po ay nakaranas ng pagliligtas po ng ating Panginoon. Diba, from the very start na tayo po ay nakakilala sa Lord. Diba? Hindi naman basta-basta na tayo ay nakakilala lang eh. So, marami muna po tayong pinagdaanan before that, diba? Bago tayo nagkaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoon. And even we have yung mga kahit yung mga small breakthrough natin, kailangan natin yung ipagmalaki, i-share. Huwag po tayong mahihiya na i-share ko ano po yung goodness ng ating Panginoon. Because all of them matter and all of them are powerful. Regardless kung maliit lang yan. 'Di ba? Let's learn to appreciate lahat po ng ginagawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Because all of them are powerful to show God's love, grace, and faithfulness. By sharing our testimony, ipinapakita po doon na kung gaano yung pagmamahal ng ating Panginoon, kung gaano siya kabuti, kung gaano yung grace, kung gaano yung faithfulness niya sa buhay natin. And have always loved kung paano tayo kamahal, kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. 'Di ba po, ang sabi nga po, you can't have a testimony without a test. Paano ka magte-testimony kung hindi ka dadaan through trials, 'di ba? Paano mo mararanasan ang goodness ng Panginoon kung hindi ka raranas ng breaking, 'di ba? Ng pain, 'di po ba? Yung mga testimonies na to is to build up your faith, yung faith natin, 'di ba? From testing to testimony, from breaking to breakthrough, 'di po ba? So ilang beses na natin yung naranasan. And that is the truth. So we have all faced a different test in our lives. 'Di ba? Meron tayong kanya-kanyang pinagdadaanan sa ating buhay that God has brought us out. Lagi po nating remember kapag tayo po ay parang let's have like a list of all the things na pinagdaanan natin. Tapos, pag tayo dumadaan na naman ulit sa panibagong testing ng buhay natin, pag tayo po ay may mga list na yan, ay grabe po. Grabe. Ma-appreciate mo talaga na, Lord, galing na po ako dito. At alam ko, Lord, na ililigtas mo po ulit ako dito, isi-survive mo po ulit ako. Yung gano'n. So, ang laki pong tulong na meron po tayong mga list po ng mga trials natin, and then God made a way for us, God healed us, God provide for us, God make us through. So, ano ba yung true meaning of a testimony? Which means na we can be a witness. A witness
give a report. So if we have a list, makakatulong po ito para po sa mga susunod na pagdadaanan natin. 'Di ba, ang buhay po natin bilang Kristiyano hindi naman talaga madali. So mas tayo po ang dumadanas ng mga breakings, 'di po ba? So kasi yung testimony na yun is a proof or demonstration, if we have a list. Some fact of course, ito po yung mga totoong pangyayari ng buhay po natin. And evidence po, a piece of evidence na tayo po ay nakaranas ng mga testing po sa buhay and God made a way for us, di po ba? So every time we share our testimonies, whether big or small, we are demonstrating a fact about God who is. So yung katotohanan po behind it na kung kasi, demonstrate or it shows there na dun sa mga nililist natin na testing, ipinapakita po dun kung gaano kabuti ang ating Panginoon. 'Di po ba? If you have experienced a healing, you are giving proof and demonstrating God as a healer. So, pag may mga list po tayo, let's say for example, last time, grabe po yung headache ko. Hindi ko na po maintindihan bakit. Sabi ko, Lord, I feel the pain. Nagiging honest po ako sa Panginoon na sabi ko, Lord, matatapos ko po ba dong shift na to? Kasi kumikirit po yung ulo ko. I really don't know kung paano pa, ganon yung ano ko sa Lord. Sabi ko, Lord, kung alam mo yung marami ka ng overthinking na what if ganyan, ang dami mo nang iniisip na negative. Pero alam mo yung binabalikan ko yung ano, binabalikan ko talaga. I always try to remember yung mga pain physically na pinagdaanan ko na God made me well, God healed me. Dati po yung pain ko po sa taligiliran. Grabe din po yung sa may balakang, ganyan. Tapos alam niyo po yung pag kinakausap mo yung Lord, yung nagki-claim ka na talaga na hindi mo pa nakukuha yung kagalingan, pero nagpapasalamat ka na sa Panginoon na grabe po. Sabi ko, Lord, salamat po sa testing na to. Alam ko, Lord, ipapanalo mo ako dito. Alam ko po, Lord, na ikaw po yung magpapagaling sa akin ngayon. Salamat po sa kagalingan. Alam niyo po, after that, pagkagising ko, pinagpahinga lang ako ng Lord ng ilang oras. Pagkagising ko nawala yung pain. No pain at all na po. And then, nung sa headache ko po yesterday, after po na pinagpahinga po ulit ako ng Lord, ayun po, after ko po nun, nawala po yung pain sa head. And bonus pa ng Panginoon, natapos ko po yung shift ko ng maayos po, matiwasay. Tapos, dun po sa mga customer na hina-handle ko that time, wala pong naging problem. So, ang smooth lang po ng naging trabaho ko last night. Alam ng Lord kung ano yung pinagdadaanan ko. Kaya, nung after ng shift ko, grabe po yung pasasalamat ko sa Panginoon. Sabi ko, Lord, thank you so much for you are really my great healer. Di po ba? So, dun pa lamang po is when you are experiencing po na pain, of course, meron pong healing na mangyayari. Lapit lang po tayo sa Panginoon. And if we have experienced God provision in a situation, then we can give evidence that God is our provider. Yung pong evidence ng testimony natin na ang Panginoon is our great provider. Imagine, pupunta po kami ng bangko, wala kaming pamasahe ng asawa ko kasi syempre, um, ubos na yung ano ubos na yung kumbaga, 'di ba sumahod ka, ubos na yung parang extra money mo para maglakad ka dun sa bangko, ganyan. So, nag-pray po ako in the morning. Sabi ko, Lord, um, I know, Lord God, na this is a great time po, Panginoon, na maasikaso po namin yung sa bangko, sa online banking po ng asawa ko. And I know, Lord God, na maaga mo pong kaming pasasahurin, Lord. Sabi ko pong gano'n. Tapos alam niyo po ba, 12 o'clock after lunch po, hindi po usually nagpapasahod yung company namin ng gano'ng oras. Pero it amazes me po. Nag-message yung
GC namin na may sahod na kami. So gagamitin namin yung sahod na yun pamasahe at pang-asikaso sa pagpunta dun sa bangko and other stuff. Kaya sinasabi ko po palagi, pinagmamalaki ko sa mga anak ko, sa asawa ko na, 'di ba, sabi ko after prayer, after declaring, si Lord ang nag-provide ng pamasahe natin. 'Di ba, ito yung kasi yung perfect time na mag-asikaso kasi po that time wala po akong pasok, holiday po sa US and siya din po walang pasok. So, grabe po 'no, tapos alam niyo po ba sa online banking, inabot po kami ng 1 month na para mag-asikaso dun. Pero nung time na dineclare and nag-pray po kami habang nasa bangko kami, habang inaasikaso, bigla pong may lumapit na girl na hindi nakapila po kasi kami, lumapit na girl na parang ano siya sa bangko teller, yung nag-aano po, nag-aasikaso dun, staff siya. Sabi niya, "Ma'am, sige po, ako na po yung mag-he-help out sa inyo." Naging smooth po. Ang ine-expect po namin na ilang oras na pag-aantay sa bangko, kasi before ilang oras kami bago naasikaso. Grabe po, siguro parang 20 minutes lang na ano na po, na okey na po lahat, naging smooth lang. Kaya ayun na naman po, binida ko na naman po sa asawa ko, "Ayan oh, tingnan mo kung gaano kabuti ang Lord sa atin. Binigyan tayong pamasahe, naging smooth lang yung pag-asikaso natin sa bangko." 'Di ba? So, sa araw-araw meron po tayo, eh, hindi puwedeng mawawalan tayo ng testimony. So, kailangan lahat lang nating i-appreciate yung bawat ginagawa ng ating Panginoon sa ating buhay. 'Cause this is what makes testimonies so encouraging and powerful. Ayan, so tina-testify ko po 'to sa inyo, lahat po ng experience ko, mula sa maliit hanggang sa malaki, na kung paano po kumikilos ang Panginoon sa bawat buhay natin. Kasi po, they stir up on our faith. Sobrang nakakatulong po ito sa ating pananampalataya to believe that God is able and willing to help us every day, every moment, every minute. And naiiyak lang po kasi ako kung paano po, gaano kabuti ang Panginoon sa buhay po natin. And yung mga testimony po natin, 'pag tayo po ay nag-share sa iba, they also glorify God and speak of His greatness. 'Di po ba? Yung may salvation testimony, yung muntik na po ako na, kung di po dahil sa Panginoon, ako po'y wala na. Kasi paano ko po siya nakilala, I always testify po this, kung paano ko po nakilala ang Panginoon, nag-50-50 ako sa hospital. Ang Panginoon po yung bumuo ulit sa'kin, yung Bible po na hindi ko binabasa ng ilang taon, for years. Bigla ko pong binasa. Dun ko po na-realize na kahit anong mangyari, ang tao iwan ka, pero ang Panginoon nandiyan lang lalagi sa'yo. Kaya po I always share this testimony sa mga iba pong tao na, unbeliever man 'to or yung mga iba ko pong ka-churchmate or iba ko pong, mga kapag nili po ng Lord na, "Anak, i-share mo yung goodness ko sa mga tao na 'yan." Gano'n po. I always share this testimony na from every detail, tandang-tanda mo talaga, eh. From every detail, kahit sa maliliit na detail nun nangyari sa'yo. Yung date, hindi mo siya makakalimutan, and yung time, ano po yun, 2021 September, and yung time na akala mo wala ka ng pag-asa sa buhay kasi nung time po na naranasan ko yun, nagkaroon po ako ng anxiety and depression. So what happened, yung palang anxiety and depression na yun gagamitin ng Panginoon para mag-encourage ka rin po ng may mga anxiety at depression, 'di po ba? So nakakaranas po tayo ng mga testing na ngayon ng gano'n because we have a purpose and God has a purpose in our lives. And, 'wag na 'wag po tayong mahihiya na i-testify kasi hindi mo alam kung paano mababago yung buhay, kung paano babaguhin ng Panginoon yung buhay ng taong shine-share-an mo.
ng testimony ng kabutihan ng ating Panginoon. Minsan nahihiya tayo, 'di ba? Pero yung testimony na yun, maliit man siya o malaki, sobrang makakatulong po siya sa faith nung taong binabahagian mo nun. And, just give me 1 second lang po 'no. Kasi before, hindi ko po alam kung paano magsisimula sa pagbabasa ng Bible. Kasi bilang Catholic before, ang alam ko lang po is yung mga paulit-ulit na dasal, 'di po ba? Pero when I first, read the Bible, nakita ko po dun na napakabuti pala ng Panginoon. Pinakita ng Lord yung love and kindness na na-encounter ko nung ako po'y nasa ospital, nung dumaraan po ako sa mga pagsubok. Kasi when I was in the hospital, sabay-sabay din po yung naging problema ko. Meron akong acid reflux, nung time na yun, ako po ay nagdurugo ng one month and a half. So, unusual po siya, 'di ba? So, that time dapat, iraraspa po ako, operahan po ako. Pero alam niyo po yung nangyari, God made a way to heal me. Nagkaroon pa po ako dun ng COVID-19. So, sabi ko nun, "Lord, sabay-sabay naman po." Pero dun sa pagkaka-isolate ko ng 14 days, dun ko po naranasan yung pag-ibig ng Lord, na wala kang ibang kasi mag-isa ka lang po dun, 'di ba? Na wala kang ibang tatakbuhan kundi ang Panginoon. Natuto po ako dong manalangin, natuto po akong kumanta para sa Panginoon. Kasi mag-isa lang ako. Natuto akong, magbasa po ng Biblia. Ba, from that moment on, things we began to change. 'Di po ba? Tayo po ay nasa battle, 'di ba? But when, kasi battle po yung, pinagdadaanan po natin nun, eh. But when we are in a war with the enemy, 'di ba, we were completely set free dun sa mga, ginagawa ng kaaway. Kaya ayun po, natuto po tayong mag-cast out, na mag-rebuke, 'di ba? We are also experience yung healing sa body natin, not only on physical but also on spiritual. So, it was completely like we are, on sis? Baba ako. Okay. So, it was completely like na tayo po ay nabago po ng mga pinagdaanan natin. And our, life, was transformed, 'di po ba? And yung minsan nga po 'pag hindi ka nakakapag-silent time sa Lord para kang nanghihina, 'di po ba? So, when you gave your heart to Jesus, your life, Jesus is your everything na po, 'di po ba? At hinding-hindi po natin, kumbaga yung mga testimonies po na yun ay hindi po mapapantayan ng kahit anong material na bagay, po ba? Ang sabi nga po dito sa Psalm 35 verse 9, "And my soul shall be joyful in the Lord, and it shall rejoice in his salvation." Ayan. So, before we ano po, we end up yung ating, yung message po na ating Panginoon sa araw na ito, um, mga kapatid, before we end up, I just want po na mag-share po kayo ng testimony niyo today. 'Yan, para po ma-encourage po ang bawat isa sa'tin. Kasi, napakahalaga po na hindi po tayo mahihiyang, or magda-doubt na i-share po yung goodness ng ating Panginoon. Kasi, hindi po natin alam na ang bawat isa pala sa'tin ay may matinding pinagdadaanan. And of course, kailangan pong makarinig ng bawat isa sa'tin yung mga
testimony ng bawat buhay po natin to encourage everyone. Ayan. So, gusto ko lamang po na manalangin. Lord, salamat po sa araw na ito, Panginoon, na kami po'y iyong dinako, Lord, sa mensahe na ito, Lord God. Panginoon, salamat po sa mensahe mo na, Lord God, na ang testimony ng mga buhay namin, Lord God, ay napakahalaga po na i-share po namin sa bawat isa, Lord God, kung paano mo kami niligtas, kung paano mo kami binago, Panginoon, at patuloy na binabago, Lord God, in the mighty name of Jesus. Lord, make us, Panginoon, fruitful today and productive today, Lord God, na kami po'y makita sa amin, Panginoon, ng iyong puso, Lord God, to be a compassionate, to be, Lord God, na maging transparent po kami, Lord. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Lord God. I know ang mga kapatid ko, Lord, sa araw na ito ay meron pong wonderful and great testimony ng kanilang buhay, Panginoon. From testing to testimony, from breaking to breakthrough. We receive the breakthrough in our lives. We receive the healing, your power, your provision, Panginoon, your covering and protection sa bawat isa po sa amin, Lord, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Ayan po, Sis Mary Ann. Thank you so much. Ayan, praise God. Hallelujah. Parang nagsaing yata si Sis Mary Ann. Sige, ako na muna. Thank you, Sis Jolly. Ayan, parang late ako pero yung napakinggan ko yung parang power ng testimony. Yung ano ba talaga yung meaning ng testimony, no? So, yung